Ayan guys, good morning. Katapos lang maligo. After maligo, kuskus sa sasakyan. So ganito pong buhay namin pag winter. So guys, dito necessary talaga ang sasakyan guys. Hindi kailangan bago sasakyan mo as long as may magamit ka. Lalo na pag winter, napakahirap pag winter dito. Pero masaya pag summer. Ang daming activity dito. Tapos ang daming pasyalan. Yan, yun nga lang pag winter. Pero masasanay ka rin. Kita nyo naman. Ito guys, bago pumasok sa trabaho. So hindi ko kasi natakpan. Akala ko walang snow. Hindi ko na-check yung weather forecast. Diba? Ayan. Ang gilid-gilid lang naman kinukuha ko. Ayan, kanina nirestart ko na. Auto-restart ko na yung car ko. Para mainit na. That's how it works guys. Ayan. Balik tayo likod. Ayan, daily routine during winter. Ayan guys. Ayan yung bahay namin. Malit lang, simple lang. Ayan, diba? Tingnan yung mga kapitbahay namin. Dito walang marites. Butik sino magmamarites dito, yan lamig. Yan diba? So parang araw-araw kami Christmas tree during winter. So yun guys, yung mga nasa taas nito napabayaan ko na yan. Tapos yan, let's go guys. Ayan guys, maalis na tayo. Naka negative 18 tayo. Negative 18 tayo ngayong umaga. So let's go guys. Ayan guys, let's go. Palis na tayo. Negative 18 tayo ngayong umaga guys. Sobra. Ka-journey. Pakita ko sa inyo ang daan guys ha. Ayan, nakita nyo. May mga snow pa sa harapan ng sasakyan ko. Ayan, diba? Subukan nyo na bang maglakad sa snow araw-araw, mag-ride sa snow araw-araw. So ito lang guys, napakahirap mag-drive pag during winter kasi madulas yung daan. Kahit naka-winter tire kami, ganun pa rin. Kailangan extra cautious ka na lang talaga. Cautious. Extra caution ka na lang talaga. Naka-winter. Yan, dito naman sa metro dyan. Parang nagiging putik yung snow. Pero madulas yan guys. So dito sa Calgary, dito sa Canada, walang bago, walang luma pagdating ng snow. Pare-pare yung manudumi sa sakyan nyo. Kaya dito guys, hindi rin practical yung pagbili ng brand new na sasakyan. Lalo na pag baguhan ka pa lang dito. Yan, diba? Yan. Tsaka pag may sasakyan ka, make sure na lagyan mo rin ng dashcam. Yan namin na napakahirap ng dito. Napakahirap mag-drive yung gamit mo yan sa insurance mo. Kasi may sa'yo. Yan. Dahan-dahan ka na. Yan. Pero ilang isang buwan na lang kasi
magsasama na dito sa ice. So ayan mga ka-journey. So dito sa Canada, pag may pedestrian, so priority talaga yung pedestrian dito. Like hindi katulad ng iba na parang yung mga tao hintayin pa yung mga sasakyan. Lalo na sa Saudi. Kasi nagtitrive ako doon for 12 years sa Saudi. Ang laki ng kaibahan. Kaya maraming mga Pilipino na bumabagsak dito. Maraming pumunta dito sa Canada pagdating sa driving test. Bumabagsak. Kahit ako bumagsak din ako nung unang attempt ko kasi siyempre iniisip ko tagal ko nagdadrive sa Pinas, tagal ko nagdadrive sa Saudi. Pero pagdating dito kasi guys, hindi mo alam yung mga rules nila eh. Although bago ka makapag-drive test, mag-exam ka muna, pero iba pa rin yung kailangan mong, kahit marunong ka na mag-drive, kailangan mo pa rin i-practice yung mga rules nila. Kailangan mo pa rin magsama ng mga like yung mga ano na, mga lumang driver dito. Papa-brush up kayo ng mga advice dito sa sa amin. So yun nga, nung unang attempt ko, bagsak. Mahal pa naman ang bayad, $160. Tapos yun, bago ako nag-retake, so nagpapabrush up muna ako. Kaya mga kaibigan ng mga ano dito na mga nag-drive dito. Tsaka yun, nagbayad din ako sa professional na brush upper. So 40 per hour, so 2 hours, $80. Not bad, but yun, kapalit naman nun. Nakapasa ako sa driving test. Ganun lang, tsaga-tsaga. Madali lang ang buhay dito sa Canada guys pagka masipag ka lang. Nasabi nila mahirap, ganyan. Mahal yung cost of living. Pero para sa akin, parang given lang din. Kasi dito lahat makukuha mo lahat ng gusto mo. Kahit yearly ka pa mag-upgrade ng iPhone 7, iPhones. Mga iPhone yan. Diba? Napakadali. Hanapan ka lang ng dito kasi one ID system eh. Kahit sa kamangutang napakadali. Wala nang daming tanong, etc. Wala na. Basta masipag ka lang dito, magana ang buhay mo. Yan. Basta make sure lang din na magkaroon ka ng time sa pamilya mo. Sipag at syaga, lahat naman eh. Mga Pilipino, mga successful na mga Pilipino dito. Sipag at syaga lang talaga. Pero kung kumpara naman natin dyan sa Pinas, malaki talaga may mahal. Dito kasi maraming trabaho, ikaw lang susuko eh. Yung katawan ng susuko sa'yo eh. Yan, diba? Napakita ko sa inyo yung highway guys. Yan yung highway. So, marami yan sa amin. Of course, kasi yun yung mga busy ang so ayan, nag-i-snow kasi kagabi. Ayan, pakunti-kunti. So, hopefully hindi na lumala yung snow kasi minsan maabot hanggang doon sa sobrang kapal na snow. So, sa highway naman, kahit sa mga community, merong nag-ano, sa
At ayan guys, malapit na ako sa work guys. And yan. So don't forget to subscribe my channel and paki-like na lang din para kawan nyo na. So para marami kayong mapapanood ng mga magagandang view dito sa Canada. Lalo na sa summer mga masapanood. And then abangan nyo guys yung pagpunta namin ng Toronto. Yun, punta kami ng Toronto. So last year pa namin pinaplano ni Mrs. Sa Toronto, pero dahil na marami kaming inaasikaso, permanent resident, tapos 1-year-old's baby, yan. So hinintay muna namin na makalakad yung bata. Then yan guys, so maraming salamat and see you on my next video.